for tonight's discussion, kaabang-abang po ang ating mapapakinggan sa gabing ito. It's about tribulation. May idea ka ba, kapatid? So fasten your seatbelt and listen for tonight's regarding tribulation. To be discussed by our tatay in pananampalataya, none other than Tay Bishop Ernesto. Okay, thank you, Hannah Shield. Magandang gabi sa iyo. Ikaw ang MC. So, salamat sa Panginoon. Welcome po kayong lahat. Salamat din sa mga taga San Fernando, CBCM, headed by Pastor Arce, Romeo Arce and Pastor Ida. And thank God sa mga leaders. So, salamat din sa Christ-centered Bicols, si Hannah. Ay naging MC sa wakas tuloy ng Panginoon. So, nakakatuwa naman na itong mga nung araw ay mga bata pa, mga sanggol, triplets ito triplets. Kaya pag nakita mo, yan na yun naalala ko na isinilang ka doon sa Mother Teresa ba yun? Mother Teresa ba yun? Ano siya? Hindi, Mother Siton. Mother Siton. Mother Siton. Hindi na alam kung ano ipapangalan sa inyo tatlo Lito. So, I propose, sabi ko, if you don't mind, you can call them Hannah Shield. Meron lang isang common name, Hannah. So, yung pagkakaiba nila, Shield, Grace, and Faith. Yung Faith yun yung nasa incubator, May faith yung kanyang buhay, Ito naman, panalag. Okay? Ikaw ba yung nakagat ng ahas na hindi namatay? Kita mo talaga shield ka Hindi, nagtuka ito ng ahas Natalanta yung napasal dyan sa Teresa At nakakatuwa niya, yung inyong duyan na nakatali, tatlong nakatali. Kaya pag inugoy mo yung isa, hagip yung dalawa. Kaya ganun kayo So ngayon, hindi mo inaasahan na mga dalaga na, how old are you na, anak? 21, 22? Ano siya? 25? Akala ko mga 22, 23. Kaya masok na siya. Yan. Masok na si Marites Romero. Welcome, Sister Marites. Bless you. So, salamat sa Panginoon, and this is another blessing for us to study about the Great Tribulation. Sabi ng banal na kasulatan, ito yung sinasabi sa Matthew 24, Yung tribulation, at saka sinabi rin sa Daniel chapter 9, verse 24. Sabi ng Matthew chapter 24, sapagkat kung magkakaroon ng malaking kapighatian, sabi ng Bible, na ang gayon ay di pa nangyayari buhat ng pasimula ng sanglibutan hanggang sa ngayon at hindi nangyayari kailanman. Hindi na mangyayari. So this is only once. So ito yung mahirap. Halos, unti-unti yan, 7 taon yan Lalo na doon sa kalagitnaan ng 7 years, yung tinatawag the Great Tribulation, that we call the Wrath of God. So ito ay paiiksin pa, sabi ng verse 22, kadugtong ng Matthew 24, malibang paikliin ang mga araw na iyon, walang lamang makaliligtas. Na dapat dahil sa mga hirang ay paikliin ang mga araw na iyon. So kaya miski sa panahon natin, mabilis na ang panahon niyan, Napakabilis na ang panahon niyan. Konting kibot ay iba na naman. August, and then konting tulog na lang, Berna. Okay? Just only a few days, August, September. May iba na naman natin isipan. Paano siya celebrate ang Pasko? Okay. Let's continue. Our topic is all about the Great Tribulation. Ito ay isang dakilang kabagabagan na hindi pa nangyayari mula ng langit at lupa at hindi na mangyayari. Okay? So this is more than Sodom and Gomorrah. Ang Sodom and Gomorrah, just only a few minutes, patay na tao. Pero ito, unti-unti hahanapin ng tao ang kamatayan, hindi na May panahon sa loob ng
Maaling nga 3 months, 4 months, gusto na nilang mamatay, hindi sila mamatay. Okay? Now, we will study. Revelation chapter 6, verse 15. Okay? Next, Revelation chapter 6, verse 15. At ang mga hari sa lupa, at ang mga prinsipe, at ang mga pangulong kapitan, at ang mayayaman, at ang mga makapangyarihan, at ang bawat alipin, at ang bawat laya, ay nagsipagtago sa mga yungib, sa mga bato, at sa mga bundok. Ito na yung nagaganap. Ito yung mahigpitan na ito eh. Itong labanan na ito eh. So, nag-ali siya ng mga tao sa syudad. Kasi iba-iba na yung nangyayari, no? Iba-iba na yung nagaganap. Doon pa lamang sa ika-6 na tatak, ika-5 tatak, di ba? Una, pangatlo, iba-iba na yung nangyayari. So, dito sa panahon na ito, nagpulasan yung mga tao. Mukhang nayayanig, nasusunog, no? Yung mga building, tapos, di ba, pinag-aralan natin kahapon, yung asteroid, no? Yung mga bituin na laglag para daw itong bunga ng igos sa sumambulat. Pag nalaglag ang asteroid, naglalagab yun, nagbabagay yun, umaapoy yun. No? Maaring sinlaki ng Luzon. No? Papasok yun sa buong mundo, no? Papasok yun sa summer in the globe. No? Pagbagsak nun, i-create tidal wave. Diba? So sabi ng Bible, almost 1/4 ng tao, kung ang tao ay 10 billion, the world population. So in other words, yung 2.5 billion patay. So mukhang ito, mga natitira pa ito, no? Marami pang natitira. At sa nakita ni John the Beloved, sabi ng Bible, ang mga hari, ang mga prinsipe, mga pangulong kapitan, mayayaman, makapangyarihan, alipin, at ang bawat laya, nagsipagtago sa yungib at sa mga bato, sa mga bundok. Mukhang iba yung nangyayari, iba yung atmosphere, yung surroundings. Kumbaga, kababalaghan. Ano ito? Meron palang ganito. Hindi nila akalain na ito ay mangyayari at magaganap. Now, remember this wrath of God, this is intended for the unbeliever, especially to those who receive the mark of the beast, the 666. So, wrath of God ay para sa mga tao na hindi tumanggap. Kasi tayo makasalanan. Ang wrath of God talagang para sa mga kasalanan. But since we accept Christ, yung wrath of God sa atin, kaya sa katawan ni Kristo napunta. Kaya ang nakikita ng Diyos Ama sa atin, not the sin, but the precious blood of Christ. Kaya it is good to have Christ in our lives. Diba ito, halo-halo ito, lahat ng ang mga hari, sabihin, from different countries, different kingdom, lahat ng mga prinsipe, ayan, mga Prince Charles, pati asawa nila, pati family nila, mga pangulong kapitan, mga mayayaman, di takbuhan. Ay, yung iba rito, hindi naman basta-basta bundok, hindi naman basta-basta kuweba. Ang iba rito ay nakapagpagawa ng isang modern subdivision sa ilalim ng bundok. Yan. Naka-ready na yan, no? Gawa na yan. Diba, Saddam Hussein. Diba, nahuli si Saddam Hussein, nakita sa ilalim ng bundok. Merong isang maliit, no? Isang subdivision. May swimming pool. Diba? Meron silang shopping mall na maliit. Kompleto yun. Ando din ang kanilang mga scientists, doctor, ang kanilang mga pati kanila kung ano may religion nila. Siyempre, papasok doon, hindi basta-basta tao. Ba, yung mga kamag-anak ng kanilang mga commander-in-chief, no? Yung kanilang mga ka-level nila. Okay? So, meron silang papasukan. Marami sa kanila, wala rin tatak na 666, iba rito eh. Pero hindi na alam, sila magpaparami sa tinatawag natin millennial reign of Christ. Pero yung iba na may tatak, talagang mamamatay lahat na may tatak. So, kahit makapangyarihan,
kahit mga alipin, yung iba, yung ordinaryong kuweba. Halimbawa, yung nasa probinsya, alam nila may kuweba doon. Yan, sa Sambales, yan, meron kuweba dyan. Nakarating na ako dyan sa kuweba dyan eh. So, iba't iba. Yung pupuntahan ng mga tao yun. Yung iba naman pupunta sa ilalim ng mga tunnel. Ba? Yung alam nila na may tunnel. Diyan sa may lugar ng Alas Asin, doon pa sa dako pa raw ng Manggahan, nakita ko yung dalawang tunnel na malalaki. No, na yung dadaanan ng malaking tubig na kahit tangke ng panggera ay makakalak kahit ang malaking truck makapadaan. So, iba siguro doon magtatago. Eh, syempre, makapagtago lang doon. Yung mga tagaro naman. Okay? So, yung mga nasa syudad, sila magtatago. Sa ilalim ng burnal na tuyo. Sila magtatago. So, ganun ang tao. So, iiwanan nila yung mga bagay na ipinundar nila. See? So, heaven and earth will pass away. Verse 16. At sinabi nila sa mga bundok at sa mga bato, ito, kinausap na nila, mga bundok. Mahalin yung mga tao naman na tumatakbo na wala na mapuntahan. Yung mga tao na walang mataguan, sabi nila, nag-pray sila. Sabi nila, mahulog kayo sa amin at kami inyong itago sa mukha noong nakaupo sa luklukan at sa galit ng kordero. Kaya nyo, yan ba sasabihin yung tao lahat siya? Natandaan nyo, higit siya sa tao. He is more than Superman. Pag sinabing kordero, ito si Jesus na ating Panginoon na tinanggap natin sa ating puso. Yung mga taong hindi tumanggap sa Kanya, anong request nila? Ito prayer nila. Kinausap nila yung mga bundok, mga bato, no? Mahulog sila sa kanila. Inahanap na nila yung tapos kong tapos, patay kong patay. No, this is more than COVID. Saan sila tatakbo? No, pagka-adjust na ang nagalit. No, lumilindol, bumabagsak ang asteroid, wala kang makain, sugat-sugat ay yung kamay, bitbit nila ang kanilang sanggol, bitbit nila ang kanilang anak. No, hindi nila, tapos mga mararangya ang kanilang buhay. No, sila ay mga nangurakot, nandaya, no, sa mga home. So, saan sila pupunta? So, there will be a punishment and they will pay the sin. So, there will be a consequence because they rejected Jesus Christ as their Lord and Savior. So, ano nila? Galit ng kordero. So, hindi grace ang kanilang kundi panghampas na bakal. Pamalo, yung nature mismo, no, yung nature mismo ay kikilos para sila ay makusa. Okay? So, sabi ng Bible, we need to agree with God. Binigyan ng babala ng Panginoon. The ways of the righteous, sabi naman, ang lakad ng tao matuwid ay patungo sa buhay. Pero ang lakad ng taong liko, no, ang lakad, the ways of the wicked, they cannot stand in front of the judgment. No, ihiwalay talaga sila eh. Kasi sila yung mga nagpahirap sa mga anak ng Diyos. Sila yung mga nandaya na hindi binigay mga sweldo. So, meron silang right time. May panahon sila. Kaya, please, do not worry. God is with us. Isang araw, pakikipaglaban tayo ng ating Panginoon. Pero ngayon, hindi man tayo pababayaan ng Panginoon. Verse 17, sapagkat dumating na ang dakilang araw. This is the judgment for their flesh. Ng kanilang kagalitan. Sino ang makatatayo? Tatagal ka ba? Para ganun eh. No, kaya mo bang tagalan ang galit ng kordero? Saan ka hihinga? Saan ka magpapahinga? Saan ka tatakbo? Lahat ng may tatak ng 666, they will vanish. Lahat yun. Mawawala sila. Kaya dito, no? Ito isang sikreto. May mga tao kasi hindi magpapatatak ng 666. Di ba? Tatlo yung tatak eh. Unang tatak, sabi ng pinag-aralan natin, tatak ng pangalan ng Diyos Ama. Para sa ano yun? Israel, yung 144,000 na nakapreserve. Na yun ay kumpleto ngayon, yun ay dadalhin ng Panginoon sa millennium. Yung dadalhin. Pagkatapos,
Yun namang seed ng Espiritu Santo. Tayo yun. We are sealed o may tatak tayo. Ephesians 1:13 ng Espiritu Santo. Dalawa na. Pangatlo, yung may tatak ng 666. Okay? May tatak ng 666. Pang-apat, hindi tumanggap ng hindi siya Hudyo, wala siyang tatak ng hindi siya spirit filled, wala siyang tatak ng Espiritu Santo, wala din siyang tatak na 666. So sila yung naka-preserve na makakapasok doon sa millennium. Sila din yon, yung ibang mga tao ng mga mayaman nakagawa nga ng mga tunnel na parang maliit na isang subdivision sa ilalim ng bundok. Kumpleto ang generator nila doon, may mga scientists, may magagaling na doctor, may magagaling na cook, mga nurse sila, no? May generator sila na pwedeng tumagal ng 10 years, no? Ano din yung kanilang mga computer, lahat, basta binayaran nila yan para sila ay maligtas yung kanilang flesh. Pero, delikado rin sila kasi kahit magtago sila dyan, wala, at the end, madadali din sila, yung lahi nila. Okay, mga lahi nila. Kasi makakapasok sila sa millennium. Itatalakay din natin yun, dito rin sa tribulation, pero not at this moment. Makasusunod na meeting natin. So, there's a time for everything. Na kung ikaw man ay tama at tinalo ka sa isang korte dahil nasuhulan, mananagot sila sa Panginoon. Tinalo ka nila dahil nabayaran ng kalaban mo, yung hukom, mananagot sila sa Panginoon. At yung mismong naipon nilang pera, galing sa masama, ito ang magpapatotoo sa kanilang paghatol sa araw na iyon. Okay? Now, dito sa Revelation chapter 6, almost ito po yung panahon ng nasa mukhang dito sa panahon ito, kung titignan natin yung chapter, kung susundan natin yung chapter, mukhang meron pa rin itong mga born again na hindi pa umaakyat sa langit pero naiwan sa rapture. Okay? Kung titignan natin yung sequence, kasi maaaring itong nakita ni John, maaaring ito yung nandun na sa dako sa bandaron. Pero tingnan natin, kung titignan natin ang sequence, kasi ito yung susunod, chapter 7. The throne of Christ. Okay? Itong panahon ng chapter 7, tayo nasa itaas pa. Hindi pa tayo ikinakasal kay Kristo. Nasa panahon pa ng paghukom. Iniintay, kasi sabay-sabay ikakasal iniintay yung tribulation saints na umakyat. Ito mga delay dito Ito yung mga matitigas ang ulo. Di ba sabi ko nga sa inyo, kailan mo gustong magtino para ma-rapture? Before tribulation, before rapture or after rapture? Yung mga nagtino, yun yung mga matatalino. Nagbaon talaga ng langis. Parable of the 10 virgin. They walk according to the ways of God, not according to their own will. But they walk according to the will of God. So, ang tamang landas ng Diyos natin ay dinisign ng Diyos yan. At ang design ng Diyos, yung mayroong kapuspusan, yung spirit-filled Christian, yun ang design sa mararapture. Parable of the 10 virgin, yan ay 25 ng Matthew. Okay, tingnan natin, basahin natin. Verse 9. Pagkatapos ng mga bagay na ito, tumingin ako, narito ang isang lubang karamihan o dami na di mabilang sinuman na mula sa bawat bansa at sa lahat ng mga angkan, mga bayan, mga wika na nakatayo sa harapan ng luklukan. Ayun yun. No, this is judgment seat of Christ. Sa harapan ng kordero, luklukan ay judgment seat of Christ, nangadaramdan ng mga mapuputing damit. Ayos. At may mga palma ang kanilang mga kamay. Pag sa pala, sa judgment, may hawak tayong, gano'n, yung leaves. Okay. So, sa langit na leaves. Literal na leaves. May hawak tayo. Pero ito, syempre, rapture chain dito. Heavenly bodies ito. Not rapture chain. Kundi, dumaan sa tribulation. Tuloy natin ang basa. Next. Verse 13. At sumagot ang isang matanda na nagsasabi sa akin,
Ang mga ito ay nangadaramtan ng mabuting damit. Sino-sino at saan sila nagsipanggaling? Sinabi ko sa kanya, sabi ni John, yung sa kausap niya, tinanong siya, nung nilalang na nasa langit. Panginoon ko, ikaw ang nakakaalam. At sinabi niya sa akin, ang mga ito ay nanganggaling sa malaking kapigatian. Galing ito sa Great Tribulation. Okay? So, tribulation sense ito. Maralas ito yung hindi nagpatatak pero naputulan ng ulo. At sabi, galing daw sila sa malaking kapigatian na nagmagugas ng kanilang mga damit. Doon pa lang sila nagtino. At pinaputi sa dugo ng kordero. So, ibig sabihin, itong mga Kristiyano na may naiwan, ay nagtino din. Ganito yan sa rapture. To make it clear, sa rapture ito. Pagka dumating si Jesus, akyat ang mga namatay kay Kristo. Mula doon sa krus ng Kalbaryo, kung may namatay doon, naging Kristiyano, kasama mga rapture yun. So, isama natin sila Maria, sila Pablo, sila Pedro, dalawang alagad. Lahat ng na-born again, sabi ng Bible, and the dead in Christ shall rise first. Next, then which are alive, 1 Thessalonians chapter 4, verse 16. At kung magkagayon tayong mga nangabubuhay, ay aagawin kasama niya. So, tayo naman yun, kasama tayo sa alapaap. So, ibig sabihin, yung Kristiyano na na-rapture, akit ang Holy Spirit, akit ang biyaya ng Diyos, akit ang mga may baong langis, iwan ang walang baong langis. So, mararanasan nila ngayon. Dito sila magtitiis. Ngayon, ayaw nila magtiis eh. So, kaya mga liberated Kristiyano na kung ano pa pinagagagawa sa buhay, they don't want to walk according to the ways of the righteous, but they want to walk according to the walk of the wicked. Nagko-compromise, in other word. Ang maraming Kristiyano, they are deal with other people, then they want to get something from them, from the word, from the things of this world. So all they have to do is to compromise their faith. But some of them, sometimes, they will reject their faith to gain something. Pero yan hindi dapat. Mawala ng lahat, wag lang Jesus. Sabi, saan sila galing? Galing sila sa isang malaking kabigatian. So, hindi sila tumanggap ng tatak. Ang hirap nun, biro mo. Na-born again, naiwan ka, ano gagawin mo? O di, may yung buhay mo. Hindi na. Kahit may bahay kang maganda, iiwanan mo na rin yan. No? At maalala mo na lang na hindi ka nagtino. Ito yung pinapangaral sa akin ng aking pastor nung araw. Hindi ko na po magtino. Maalala mo na lang yun. So, immediate after the rapture, kaya pupunta ka sa church building. Andun, makikita-kita yung mga Kristiyano. No? Makikita mo kung sino talaga naiwan. Paano? Siyempre, andiyan na yung mga militar. Pag kumilos na ang militar, tataka ng tao. At alam ng mga militar kung sino hindi magpapatatak. Yung mga born again. Matatatakan nila mga NPA, communist, mga makakaliwa, matatatakan nila yan. Mga mamamatay tao, mga goons, matatatakan nila yan. Papasok yan kasi kailangan nilang kumain eh. Pero yung born again, alam nila pag may tatak, kasama sa kaparusahan, sigurado hindi siya anak ng Diyos. Kaya ang gagawin ng born again, magtitiis yun. O, tingnan natin, himay-himayin natin sandali. Kasi ito yung nakita, ayaw kong makita kayo dyan eh. Siguro yung makita ko dyan, gusto ko, no, doon sa, papapasin niyo, ito, nakaharap sa judgment seat of Christ, kasi ang arrangement din ito. Pag nag-rapture, judgment seat of Christ, may tribulation sa baba. Pagkatapos ng judge, ibig sabihin, aakyat yung tribulation saints. Pagkatapos nun, wedding supper of the Lamb. Pagkatapos, wrath of God sa ibaba naman. At saka pala bababa si Kristo, kasama na yung mga naiwan sa rapture. Yun na yung the Battle of Armageddon. Ang tawag doon, the Revelation. Okay, balik natin. Paano mangyayari? Ito ang perfectong scenario na pwede maganap sa mga born again na naiwan. Dahil umakit ng Holy Spirit, wala na conviction yata eh. No, meron pa rin kasi meron silang Word of God, sila magpapalakasan na. So hindi naman agad mag-wrath of God. So siyempre, halimbawa,
nag-rapture ng, halimbawa lang nag-rapture ng first year tribulation, nag-rapture. Pwede rin naman before tribulation, mag-rapture. O pwede rin sa 1.5 years sa tribulation, nag-rapture. Diba? 7 years yun. So, nag-rapture. So, yung tao, hindi naman agad mapupugutan yung iba ng ulo. Siyempre, kung ikaw ay isang Kristyano, papatataka, hindi. Ikulong, ayaw patata. Kinulong. Marami nakulong. Iba naman magtatago. Mga born again na nagtago na sa mga punta ng probinsya dahil alam nilang wala din siya makakain eh. Punta ng probinsya, bago ka makarating ng probinsya mo, tatago-tago ka. Sa gabi ang lakbay mo. Ang hirap, tapos wala kang makain. Paano yung mga may mga hypertension? Paano yung mga diabetic na Christian? So, kailangan nila ng maintenance. Nawalan sila ng maintenance. Sarado ang mercury sa kanila kasi wala silang tatak. So, maaaring iba nahuli, nakulong. Patatak ka na. Simple-simple tatak, laya ka na. Kaisa ka na namin. Because 666 is a sign of ownership. Pag-aari ka ng one word, government. Ang benefits sa sa'yo. Hindi ka pa. Alam mo, hindi ka nagtiis ngayon, hindi ka na-rapture, doon ka magtitiis. Ganun ka simple. Kaya kailangan mo gusto magtino. Before the rapture or after the rapture? Kailan mo gustong nilakarin ang God's the ways of the righteous? Before or after? Pagka punong-puno ang compromise, ini-enjoy mo pa yung wicked ways. Yan mo sarili mo. Yes, akit yan lang, pero delayed. Sabi mo, pagka nakulong ka, doon ka sa munisipyo, o kaya may kulungan talaga sila doon, intended for born again. At nakakulong ka ron. So, inatake ka ngayon. Nag-high blood ka. Kikisay-kisay ka doon, half stroke. O sino mag-asikaso sa'yo? Doon ka dumudumi. Nag-suffer ka rin. Kung hindi mo tinanggap the suffering this before the rapture, hindi mo ininom yung cup of suffering, iinumin mo rin, mas matindi. Matindi rin yung mga ibang mga Krisyanong dalaga, yung mga magaganda. Okay? Kahit di maganda, may mga evil na mga militar. Kung rape na lang, tapos hindi na rin lang, akit ka rin ng langit, tumatakbo ka, in-snipe ka. Diba? Namatay ka sa gutom, namatay ka sa sakit. So at least akit ka pa rin sa langit. Kaya lang, kasi nag-repent ka naman eh. Hindi ka nagpatatak, nag-repent ka, yun na lang kasi ang pinaka-last para sa pagpapalit. Ito yung nakita nung nilalang sa langit. Sino sila na nakadamit ang puti? Saan sila galing? Sabi ni John, ikaw ang nakakalam. Sinagot siya, sila ay galing sa malaking kapagkatian. So ang tawag na rin doon, tribulation saints. Sige. Kailan mo gusto magtino? Before or after the rapture? Tandaan niyo, ang God's way, yung sumusunod sa magulang, yan yung ways of the righteous. Naniniwala sa magulang, hindi nagdadabog, sumusunod sa magulang. Okay? Ang God's way, hindi nagpapaligaw sa unbeliever. Ang God's way, may tamang tao para sa iyo, may tamang oras. Lahat. Yan ang God's way. Ginagalang ang kapatid, ginagalang ang mga leaders sa church, ginagalang ang kanilang pastors. Yan ang God's ways. So, nagiging matapat, like Enoch, he walked with God faithfully, and then God raptured. And even Elijah. So, yun yung mga God's ways. Pero pag hindi ka naging matapat, naglalakad ka sa wicked ways. Hindi makatatayo sa harapan ng Diyos ang lumalakad sama-sama. Okay? So remember, there is tribulation saint in the Bible. Sino ba ito nagpapalakad ng buong mundo na ito ngayon? At gusto nilang magtatak. Ito ba'y nasa Bible? Let's read. Now, Genesis 11:1. At ang buong lupa, this is the all contained. At ang buong lupa ay iisa ang wika, iisa ang salita. At meron silang isang gobyerno at isang leader under Nimrod. No? Meron silang isang gobyerno, isang salita. So sabi ng Bible, at nagsipagsabi, hali kayo magtayo tayo ng isang bayan natin, isang muog. Na ang taluktok niyon ay aabot hanggang sa langit at magtataglay tayo ng isang ngalan. Baka tayo mangalan sa ibabaw ng buong lupa. That's before.
Okay? Noon merong itinayo, isang. Isang. Now, in our time, before, today, meron ding itinayo, pero hindi building. Next. This is we call the secret society. Okay? The secret society. Lihim na samahan. No? Ito'y lihim na samahan composed of more or less 300 billionaires all over the world. That's we call the lords of the money or the elite people. Na sila ay merong hangarin magtayo ng isang bagong pamalaan funded by this multi-billionaire all over the world. Sila yung secret society, the New World Order. Yan yung nakasulat doon sa dollar. Odus, Coeptus Novus Ordo Seclorum. Okay? So this one world government, sinasabi na isang pangmundong kaayusan ng bagong pamalaan. So, this is one world government. Under one world government, there will be one world leader. That's we call the Antichrist. One world system, the system of 666, or the ownership of the Antichrist sa mga tao. One world citizen. Pasinin niya, puro one yan ha. Iisa ng tao, kaya pinipilit nilang pagsamahin ng tao through marking. One world armies, kaya mga membro ng European Union, United Nations, they are contributing. No, ang Pilipinas, 5,000 army isinesend pagka may mga pagkakailangan ng United Nations. One world currency, yung electronic cash. O, yan. Sanay na sanay tayo dyan. GCash, Paymaya, credit card, ATM, diba? At iba pang mga card. So, yun na ang ating pinapambayad. So, one world currency. So, dating ang time, katatakutin na rin ng paper bill, pwedeng sirain yan na baka nakakahawa na yan sa COVID. Kaya papasok talaga ang electronic cash. Okay? This is system again. Wala ng peso, walang dollars, walang yen, walang euro money. Okay? So, lahat yan, electronic cash under one world government. And one word leader, which is Daniel. And then one word religion. Isang reliyon na lang. Yan yung reliyon ng Antikristo. Kung ano man yan. Kaya ngayon, alam niyo, pinag-iista yung mga reliyon eh. Yung barangay, mayroon yung ano ba tawag nila doon? Yung one religion eh. Sama-sama eh. Pembol lang hindi sumasama eh. Kasi alam natin yung one word religion yan eh. At isa yan sa prophecy. Sa Bible. So, this is all about pagtayo ng lihim na samahan. Noon, nagtayo building under one leader. Sabi ng leader, no? Iisang salita at iisang wika at iisang leader. Ngayon, one world government. At ang gobyerno na yan ay pinangungunahan ng one world leader. Yan yung isang sungay na nakita. At sa tribulation period, yung mga tao, yung mga Kristiyanong hindi nagpatatak, talagang umalis sila. Di baling mamatay, di baling magutom, di baling magkasakit. Kasi alam na nila na pagka nagpatatak ng 666, either right hand or forehead, yun ang katapusan. Makukontrol ka na ng 5G. Okay, kaya yung mga bakuna ngayon, kinatakutan na rin eh. Basta pagka may pinasok na object sa kamay at sa loob, please do not accept that. Reject that immediately because that's one world system. Yan na yung 666 na tinatawag. So, kailangan maging wise po tayo. Paano natin malalaman na tayo ngayon nanonood na sa ganung yugto? Okay? Now, let's go back to Daniel chapter 2 verse 31 next. Now, in the calendar of Daniel chapter 2, if you look this illustration, doon sa bandang binti, meron dong 3 sungay at 4 na sungay sa kanan at sa kaliwa at may isang sungay na malaki. Do you know that these kings na nagalit, no,
under Rome. Kasi ito, revived Roman Empire ito eh. Yung Rome na yan, ganun din eh. Na merong yung beast, may tatlong sungayan. Yan, alam niyo ba kung ano yan? Yan ay 7 Pope. 7 Pope na naging hari ang tawag sana. Saan nakakita na city sa gitna ng city? Vatican City. Di ba? Pero pag tinrace mo yan, ipinakita rin yan sa Bible na merong isang babae na nakaupo doon sa alimaw, no? At may hawak na kopa. Yun ay spirit. That's the spirit coming from Babylon, Medo-Persia, Grecian Empire, Roman Empire, and then the revived Roman Empire. Yung putik at bakal, yan yung revived Roman Empire. Hanggang doon sa dulo ng daliri. 10 daliri yan. At ipinakita rin yung 10 sungay. No? Makikita rin natin sa Daniel chapter 4, the lion. Verse 5, the bear. Verse 6, the leopard. Verse 7, the great iron with teeth, the Roman Empire. And then, verse 8, the divided kingdom. And then, ito yung maganda, yung bato, yan yung Messianic reign. Hindi pa nangyayari ang Messianic reign. Mangyayari yan after tribulation. Kung saan si Kristo ang mag-ahari. Ipupuntahan din natin yan. Balikan natin yung 10 toes. Do you know that this 10 toes is already in his way? Na ito na ay lumalakad na sa panahon natin ngayon. Alam ba niyo na itong 10 toes at saka 10 horns, this is the 10 magna region. Na ang buong mundo hinati sa 10. Yun yung 10 daliri. At binigyan ng mga chairman. Sila yung sinasabi na pinaghali na kaunting panahon. So, itong document na aking nakuha na ito ay since 1999. Ang maliit na mundo, ang malaking mundo, pinaliit ng super elite, ng mga billionaire. Kaya kung titignan natin itong mga tao nito ay hawak nila yung mga malalaking samahan, katulad ng Masonry, mga Mason, Knight of Columbus, United Nations, European Union, World Health, World Bank, Rotary, so marami nila. Miski mga hawak din nila mga general, mga president, mga kings, dukes, mga princess, hawak nila. Kasi sila yung tinatawag na 300 multi-billionaire all over the world. Sila ang nagpa-fund doon sa mga sa United Nations, sa World Health, tumutulong sila. Pero meron silang lihim na intention, katulad ng depopulation plan. Mas dali ninyo, no? Nakapasok sila. Yung 100 nating papel, meron yung logo na yung scale and compass. Napasin ninyo. Mga 33rd degree Mason. Itong mga tao nito. Mga Mason po yan. So sila ay mga mayayaman. At ang 300 billionaire, sabi ni John Coleman, Dr. John Coleman, he is the intelligent officer na nakapenetrate sa lihim na samahan. Nakita niya ang maduming pag-iisip na kontrolin nila ang mundo, kaya natin nila ito sa 10. Pero hindi lang, yung 10 daliri, nasa prophecy yun. Tingnan natin. Next. And then, this is called the 10 Magna Legion. Next. Wala dyan. Ako lang papasahin ko na. Papasahin ko muna. The 10 Magna Legion. The Club of Rome and the Trilateral Commission have already divided the planet into 10 Magna Legion. Who are those countries? Number 1, Region 1, the United States, Canada, and Mexico. Region 2, Western Europe. Region 3, Japan. Region 4, Australia and New Zealand. Region 5, Eastern Europe. Region 6, Latin America. Region 7, North Africa and Middle East. Region 8, Main Africa. Region 9, South and Southeast Asia. Diyan tayo. Region 10, Central Asia. So, 10 ito, hindi na alam, nasa prophecy.
So ito, maaaring na bago ito, nalagdagan na, no? Maaaring nakapasok na siya yung iba. But this is, siguro mga 1990s ito, pero nung aking nakita ito, 1999. So ito ay hinati at nilagyan ng mga chairman, yun hari. Yun yung 10 toes. No, this is by region. Ginawa rin ni Marcos at yan. No, wala pa ito, ginawa na ni Marcos at yan. Ginawa tayong by regional and then nilagyan niya ng regional commander. Kaya marunong si Marcos nakuha niya. Now next, let's continue. Revelation chapter 8, verse 1. At nang buksan niya ang iyong 7 tatak, nagkaroon ng katahimikan sa langit na may kalahating oras at nakita ko ang isang 7 anghel na nakatayo sa harapan ng Diyos at binigyan ng 7 takaka. 7 trumpet. So tapos na tayo sa 7 sila, papasok ng 7 trumpet. Diba? 7 seal, 7 trumpet, 7 bowl. Okay, I think we need to stop here, no? Para mas mas enjoy natin. Okay, stop tayo ito. So dito ay nanalangin na matindi yung saints. So mukhang hindi pa mukhang nagpe-pray dito, naiwan sa rapture, or pagka yung sequence ay ganun, parang ganun nga, o maaaring ito ay naganap na itong prayer na ito sa Revelation 8, baka naganap na ito, nangyari na ito, na nagkaroon na ng gathering prayer. Makita nyo ngayon, pray ngayon sa pasada, mga tao. Hindi natin alam kung kailan ito, no? Kaya nga, pagka ang sequence ng Revelation, itutuloy mo siya isa. Dito sa panahon ito, prayer of the saints, ibig sabihin, hindi pa nag-rapture. Or ang nagpe-pray dito, mga tribulation saints. Pero pag ito naganap na, ito yung marami ang panalangin. Ngayon, may pandemya. Baka ito yung prayer. No? At titignan natin, itutuloy natin ito next meeting if the Lord give us a chance. Okay? But before we start, let's pray. Lord, salamat po sa biyaya. Salamat sa pagpapala. Salamat sa mga natutunan. Nakita po namin isang kalagaan. At hindi po kami mababagabag, hindi kami matatakot sapagkat nakita na po namin yung pinaka-blueprint ng tribulation. At ito po ay, whether we like it or not, it will happen and we need to prepare, we need to exercise our faith. Salamat po Panginoon sa biyaya. Lahat po ng aming mga viewers, bless po sila. Papa, Zoom man ito, Facebook, purihin ka Diyos sa pangalan ni Jesus. Amen.